mga kababayan. Ito po yung nangyaring hearing sa Kongreso. House of Representative po, mga kababayan. Gisado si Roque. Ito po hindi kagaya nung sa Senado, mga kababayan. Sa Senado, siyempre, unang pagtatagpo. Unang mga katanungan po, kumbaga, nangangapa pa ho, mga kababayan. Nangangapa pa ho si Senadora Risa Hontiveros. Pero sabi ko, doon sa Senado na hearing niya, madaming mga tanong, no? O madaming mga question, mga kababayan, na hindi sinundan o hindi nag-follow up question si Senadora Risa Hontiveros. Kaya para po sa akin, ang nakikita ko doon, pa-job-job lang muna, ano? Pero po, para naman doon sa mga OTAP supporters, OTAP vloggers, nilampaso daw po ni Roque. Nilampaso daw po ni Roque si Senadora Risa Hontiveros, mga kababayan. Anyway, pakinggan ho natin ito, mga bossing. Ano? Pakinggan po natin itong panggigisa, no, kay Harry Roque sa loob ng Kongreso, mga kababayan. No? Pe-play ko ha, at pakinggan po natin. At sinabi din dito, mga bossing, kung sino yung nagpapaupa doon sa bahay. Ano ho, mga kababayan? O, pasok! Chinese nationals. Kilala niyo po ba itong dalawang tao na nahuli ng PAOK? Hindi ko po kakilala itong dalawang tao. In fact, bakit kaya niyo hindi kakilala pero nasa loob ng kanyang bahay? O pag-aari, sabihin natin, pag-aari ng PH2. Di ba, mga kababayan, pag-aari ng PH2 na ang incorporators po, sila din. yung isa, sabi naman po ni Yusek, ay kakarating lang na bansa ng July, yung babae. Yung isa, pagpapakilala niya, ay siya'y Cambodian. No? So, hindi ko po kilala kung sino yung Cambodian na yan. Pero actually, Manong Johnny, just to facilitate things, inaamin ko po that I have an interest in the corporation that owns the house. Hindi ko naman po dininay ito sa Senado. Ang problema lang po talaga is we're in the process of distributing property within the family. And right now, hindi po sa akin talaga yung property. But, narinig naman po natin, mga bossing, Chief Amo Sir, no? Right now, hindi po sa akin yung property. Pag-aari po ng PH2 na sinasabi niya, yung corporation po, na under ng corporation ng Biancham din, mga kababayan. Sila din po yung may-ari. Kung makikita po, yung mga pangalan na nakapaloob o yung mga incorporators po, mga bossing, which is pinakita sa Senado yun di ba? Na misis ni Harry Roque, si Harry Roque, tapos si De La Serna. Tas may iba pang dalawa pa yata. O isa o dalawa pa. Di ba? Napakinggan po natin, hindi daw po kanya, ha? Nagkasundo po kami na talagang I want to retain this property. So ngayon po, ang nag-aari ng property ay, sandali po, kunin ko lang yung pangalan, ha? At, So, former Secretary Roque, you admit that you have an interest in this house by virtue of the corporation owning this house. Yes po, ang may registered owner po nito is Page 2 Lot 37 Pinewood Holdings Incorporated. Yun daw po yung may-ari, mga kababayan. Ang problema nito, hihingin po ng mga kongreso, mga bossing, no? Hihingin po ng mga congressman. Ipakita mo nga sa amin, pwede bang makuha yung listahan ng incorporators ng PH2 na yan? Tapos lalabas mga pangalan nila Harry Roque din po. In turn, it is owned by a holding corporation called Biancham. Now, ang totoo po nito, Holding Corporation, Biancham, mga bossing, Bianca and Cham Cham. Ayon po doon sa nakita ko, yung dalawang yon pinagsama o pinagdikit na pangalan ng mga anak ni Secretary Harry Roque. Dating spokesperson Harry Roque, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, paikot-ikot lang ho ito no? Sa pagkakarinig ho o sa isang tao na hindi masyadong bihasa o hindi masyadong tipo bubang, tawag dito, sanay
sa mga incorporations, sa mga corporation, etc., etc. Isipin mo, pag-aari ng mga malalaking negosyante. Bakas-bakas sila, no? Magkakasosyo sila. Pero pag nakita mo yung mga incorporators po, mga bossing, Mrs. ni Harry Roque, si Harry Roque, si De La Serna. So umiikot lang ho. So siguro, ang ginawa ni bossing, naggawa ng corporation, pero sila-sila lang din po. Yung corporation na yon pwedeng bumili ng ari-arian, which is eto nga po. Bakit kaya ginawa nila yon? Ako, meron po akong kumbaga may duda po ako kung bakit nila ginawa yon. Pero hayaan na po natin, mga kababayan. Kung bakit doon sa corporation nakapangalan, mga kababayan. Pero hayaan na natin yun. Lagpasan na natin ho yun, mga bossing. Pero ramdam ko talaga kung bakit nasa corporation nakapangalan ho yan eh. Tuloy. I have no more interest in Biancham, according to our organization, but I will have full interest in PH2 Lot 37 Pinewood Holdings. As which part is yung of our bahay. division within the holding corporation. Pero ang punto po is, meron po kaming contract of lease na ang pumirma po ay isang babae. Ang pangalan po niya ay Yoon Wan. At ito po ay dated January 15, 2024. At dun po sa pirmahan ng contract of lease na notaryado, pinresenta po niya ang kanyang passport at required din po siya na magpresenta ng Alien Certificate of Registration para patunay na legal po siya sa Pilipinas. And I would Attorney. Dating spokesperson, Harry Roque. Sino po ang kadil ng babae na yan para upahan yung bahay? like to submit a copy of this contract of lease to this body. And likewise, I don't think you have a copy of my contract of lease yet, so I will also provide this with to the PAOK. No? So para lang pong malinaw, na dahil siya po ay nakalis, hindi po ako nakaposisyon dito. Sino po, Mr. Roque? Hindi siya yung nakaposisyon. Pero sino nga po, Attorney Harry Roque? Ang pumirma dun sa lease, contract of lease. Ang pumirma po ay ang aking may bahay na si Myla Roque. So you are... Yung may bahay daw po, mga kababayan. Siyempre, nando sa incorporator. Nasa incorporator ng PH2 nung Biancham, mga kababayan. So, paikot-ikot lang po talaga ito. Mga bossing, ang magiging puno at dulo ho nito, mga kababayan, kanila po. Kanila po yung bahay. No? Kanila po yung bahay na nakitaan o nahulihan ng dalawang individual na kulang ang dokumento o walang dokumento po na inililink sa Pogo, mga bossing. Mrs., di ho ba? Si Mrs. Sino pumirma? Sino ang nagpaupa? Ang lessor? Mrs. ko po. Paano isipin natin doon, mga kababayan? Hindi sa amin yan. No? Hindi sa akin yan, sa Mrs. ko. Parang sinabi mo na walang conjugal. Aware of this contract of lease. I'm aware of this contract of lease with this woman po. No? At ako nga po ang nagsabi na... But you have never met this person? I've met her po. So I met her. Kasi kanina po, Mr. Roque, when I asked you, sabi niyo po, hindi niyo kilala. But hindi po, yung lalaki po. But now you're telling this committee na na-meet mo pala yung Leslie po. Yung Leslie. Yung Leslie po. Na-meet po. In fact, hindi ko lang po na-meet. May isang beses. Leslie, yung nangungupahan at yung lessor is yung mismong misis niya, mga kababayan. Di ba? Di ba? Na nag-lunch kami sa Los Angeles. No? So, wala naman po akong kaduda-duda na siya ay lehitimo. Siya ay extensively traveled at meron naman siyang ACR. Sa katunayan, she wants to be in complete compliance with the law. Kaya po ngayon, nung napaso ang kanyang ACR, umalis siya ng bansa at ang sabi niya sa akin, she's in the process of renewing her ACR. Pero ang tingin ko naging problema po rito ay itong babaeng ito na may Alien Certificate of Registration at merong passport, ang nakalagay po sa kanya single. So ngayon po, nagtataka ko kung ano talaga ang relasyon nila doon sa lalaki na nahanap sa aking bahay. No? At nung nahanap nga po yung lalaki sa aking bahay, ito nga pong si Ana, no? Ang tawag sa kanya Ana kasi yun yung American name niya, hinanap ko. Sabi ko, sino yan? Well, yun nga po, lumalabas na yung Cambodian pala ay isang partner niya, pero ang hindi ko naman alam, hindi sila kasal, ewan ko talaga kung talaga siya nananatili doon, pero meron po akong katiwala doon. Kasi po... may katiwala doon sa
nagtataka ako, bakit may katiwala? Bakit nandoon yung ano? So ano ang idadahilan ni Atty. Harry Roque? Dahil doon sa may katiwala nga ako, mga kababayan eh. No? Parang iniisip ko kung sino man yung mangungupahan, sandali. Bakit ano? Bakit may parang nakabantay sa amin? Uupa kami dito tapos parang may nakabantay sa amin? May nakamasid sa amin? Sino ho kayang uupa ng isang lugar tapos feeling mo para kang preso na may nakamata sa iyo, binibilang kung ilan yung ano, binibilang kung ilan yung pumapasok doon sa bahay, binibilang kung ilan kayo doon sa bahay. Oh. Although, sa kontrata ko, mga kababayan, dapat nakasulat kung ilan yung titira doon sa bahay, pero kailangan bigyan mo ng katahimikan, no? Mga bossing, bigyan mo ng katahimikan yung mga taong mangungupahan sa iyo. Oh, pero katahimikan ba 'yon? Habang inuupahan mo yung bahay, meron daw hong katiwala, namamasid na babantay doon sa kanila. Di parang aligaga din ho yung mga yung nangungupahan sa kanya. Baka naman kasi kayo din yun, no? Baka naman kasi talagang wala namang nangungupahan at meron ka caretaker talaga doon. Tapos yung dalawang yun, baka, no? Baka naman talagang pinapasok mo sa loob para hindi makita. Di ba? Sabi ni Chris Dioneda, ano na, Harry Roque, kung maka-atake ka sa gobyerno, wagas, kala mo sinong malinis kayo. Talagang mga maka-Duterte, kung baliwalain ang batas, ganun na lang. Pero pag magsalita, ang lilinis. Di ba? Tuloy niyo po, sir. Natakot ako na kapag pinaupahan ko sa incheck, sa Chino, sorry po for the derogatory word. Minsan po kasi nung ako'y nasa gobyerno, nagreklamo sa akin yung mga residente na isang subdivision sa Parañaque, trinifer ko sa OIC na NBI, at ginagamit daw isang residential house bilang pogo. So, para nga po maiwasan na maging nagamitin ito for any other purpose. Biruin niyo po mga kababayan, ano? Nung pa lang, wala pang pangyayari, malayo pa lang yung pangyayari, meron na silang sinasabi na, kasi po dati, merong isang bahay na nareklamo na ginagamit daw po sa isang pogo o ganito, ganyan. Nalilink daw po sa isang pogo o ganyan. Pero mo pumasok sa isip ni Atty. Harry Roque yun dati pa lang, ano? Kaya siya naglagay ng katiwala dito sa kanyang bahay.